Gandang gabi po ng Linggo mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Um, Alam kong merong mga nag-aabang sa mga magiging reaction ko. Maraming mga nagme-message sa akin tungkol sa mga episodes ng teleserye. Akala ng iba yata hindi ko napapanood. Well, napapanood ko po halos lahat. Kahit sa PBONJ, Master Ringling, mula nung nakilala ko si Master Ringling itong latest mga episodes, pinapanood ko na rin sila, no? So, napapanood ko po. Marami na talaga na mga excite na mag-reaction ako. Though, ganito po kasi, since na teleserye po, medyo, paano ko ba may papaliwanag ito? Kasi teleserye po siya eh. Alam niyo yon. Kaya usually ang mga pinagre-reactionan ko is yung hindi mga teleserye. Doon ako nagre-reaction. However, dahil hinihiling niyo talaga ang reaction ko sa mga teleserye, ito. Ito ang magiging reaction ko. So, nasa episode 9, ito, tignan nyo to. Ko? Bakit? Sino bang mahal mo? Manhid ka ba? Naguguluhan na ako sa'yo eh. Ewan ko sa'yo. Please na. Sandali lang. Sino ba talagang mahal mo? Ikaw! Sa iyong ganda. Sino ba talagang mahal mo? Ikaw! Bawat sulyap mo, tila ako'y nagbaba. Ito ba yung sinabi mo? Na ako yung mahal mo? Ikaw ang pag-asa, mahal sa kalakhan. Ako yung mahal mo? Narinig mo naman siguro yung sinabi ko, di ba? Masyado ka lang man, hindi mo nararamdaman yun. Yes! Yes! Narinig niyo yun, guys! Narinig niyo? Yes! Bakit na nahalo na? Sa puso yung maawit. Sa bawat yagap mo, mundo'y tila tahimik. Sa dibdib ko'y may apoy. Hindi ka mawawalay, sinta. Sa iyong ganda, ako'y Okay. Sa mga senior citizens po dyan na kinikilig ng teleserye, at ito yung episode na to. Oh my God. I was really having fun sa panonood, no? Kaya sabi ko talaga yata, nakakabilang na ako sa mga senior citizen. Kasi most na mga nagko-comment sa mga reaction ko tungkol sa Chris Pao, kadalasan talaga is mga senior citizen na. At bibihira yung sabi na, mama ko po'y 40 years old, ako'y 42. Like, most ng mga nagko-comment is like 50 and above. So, naiintindihan ko kung bakit marami ang natutuwa sa tambalang Chris Pao. Kasi natutuwa ako eh. So, alam niyo, I'm like, malapit na akong maging 55 years old. Malapit na akong maging 55 years old. So, kung yung edad kong ito at natutuwa ako, I'm sure so yung mga ka-age bracket ko natutuwa. So, maraming mga nagko-comment na mga in their 70s, in their 80s. Again, kung merong idudulot ang teleserye na to na maganda is that na ang mga senior citizens natin is nalilibang sa teleserye na to. So, kaya, that is one good thing na dinudulot ng teleserye na to. Though,
sa kabila ng lahat na alam ng lahat na ito yung teleserye, marami pa rin talaga yung mga nagiging negative, ang mga nagiging comment, yung bang, like, it's teleserye, naintindihan niyo yun, teleserye. Ngayon, bago ko mag-reaction sa episode 9 na to, bago ko i-reactionan, gusto ko lang mas malaman ninyo na sa katotohanan po, in real life, sa totoong buhay, marami ang mga artista na nagkakasama sa mga teleserye, sa mga pelikula, marami sa kanila ang nagkakatuluyan. Whether sa Pilipinas naman yan, sa Amerika, sa Korea, South Korea, India, sa lahat ng part ng mundo na mga nagtiteleserye at mga nagpipelikula, is marami sa kanila yung nagtatambalan tapos nagkakatuluyan. Whether ang kanilang edad ay malayo o malapit man, o mas bata yung lalaki, mas bata yung babae, malayo ang agwat, or mahirap yung lalaki, mahirap yung babae, etc. Sikat yung isa, hindi sikat yung isa. Marami sa kanila ang nagkakatuluyan. At marami din sa kanila ang mga naging successful ang pagsasama at nagsama na sila hanggang like, forever. Isa sa mga examples natin, Gloria Romero, okay? Gamitin ko na lang yung mga matatandang mga artista kasi mga viewers ko naman yung mga matatanda, nakagaya ko. Anyway, so, gaya ng Gloria Diaz, at saka si Pancho Magalona, nagkasama sa isang pelikula, and then naging sila sa totoong buhay, and then nagkaroon ng forever. It's very sad to say, gusto ko sanang gamitin si Nora Honor, na kagaya nagkasama sila sa pelikula ni Christopher De Leon, naging mag-asawa sila, ang kaso nga lang hindi sila naging forever. Well, anyway, that's a different story. But what I'm trying to say is that marami yung mga artista na nagtatambalan, nagkakatuluyan. So ngayon, sa usaping Chris Pao, nagtatambalan sila sa teleserye ito at alam nila na marami ang mga natutuwa sa kanila all over the world, natutuwa sa tambalang Chris Pao. Nakita naman natin na support ng pamilya ni Sir Paul, support ng pamilya ni Chris na sa tambalang ito, support ang buong Pugong Biyahero team, whether mapabatangas man yan, mapalaguna man yan, mapamindoro man yan, mapadabao man yan, everybody is supporting Chris Pao, love team, no? So, that's given. Ngayon, marami pa rin yung mga nagiging negative na pag-usapan natin yung mga sa ibang araw naman yung mga iba pang mga negative na yung mga kontra sa tambalang ito na yung iba na natakal ko na, no. Pero ang again ulitin ko, ang kagandahan ng teleserye na to is nagdudulot ng kagalakan at nagbibigay ng inspiration or nagbubuhay ng damdamin or natutuwa ang ating mga senior citizens at nagkakaroon sila ng libangan. So, that is very good thing na dinudulot nito. Ngayon, kung meron yung mga nagiging negative, meron yung mga nagiging positive, pag ito'y timbangin natin, mas matimbang ang nagagawang kabutihan ng teleserye na to. So, I applaud at sana ituloy-tuloy ng Pugong Biyahero Team. Sir Paul, kung napapanood mo ang reaction video ko na to, maraming natutuwa sa teleserye at it's very good kung marami pa kayong mga twist na maisip at para maituloy-tuloy pa ang Chris Pao na to o kaya panibago na namang klase ng kwento, maganda rin pero maganda ang nagiging resulta ng Chris Pao na to, no? So dahil nga sa maraming natutuwa sa tambalang Chris Pao at yun na lang po ang dapat nating isipin na dahil sa magandang idinudulot na to is that po. Ngayon, laging pinipili sa akin ng may mga taong nagme-message sa akin, nag-share sa akin ng link tungkol sa mga episodes, tungkol sa mga
vlog ng mga iba't ibang mga PB team. Nanonood pa kayo, huwag po kayong mag-alala. Ang ano nga lang kasi, kapag obvious na yung pinapakita ng vlog o ng teleserye, parang hinahayaan ko lang muna na nag-enjoy ang marami kasi nga ang dami nang nagva-vlog tungkol kay Chris Pau. Pero I think parang ako lang yata ang nagre-reaction. So ayan na, bigay na ako ng reaction sa episode 9 na to. Okay, gaya ng pinakita ko sa inyo na video clip ng episode na to. So, sa mga hindi na pa nakapanood, ilagay nyo lang po sa YouTube search niyo ang Chris Pau episode 9. So, lalabas na po yan. O ngayon, sa kwentong ito, so yung umpisa ng episode 9, nagsabihan na ng mga nararamdaman. So, sinabi na ni Chris na mahal niya si Sir Paul at ito ang reaction ko. Mali ang script. Bakit? Kung ako ang sumulat ng script, okay? Nung sinabi na ni Chris na na mahal nga niya si Sir Paul, ang pinipili niya, si Sir Paul ang mahal niya, ang unang reaction ba naman ni Sir Paul nagtatalon niya, hey, narinig yan. Like, he's looking at his audience, yung mga taong nakapaligid sa kanya, ang inuna niya, instead na, ito ang script ko, pag ako nag-script. Ang script ko is that, para mas maging sweet, tatakbo siya, papunta kay Krishna, and then, bubuhatin niyang pataas si Krishna, and then ibababa niya ng dahan-dahan, and kiss her on the lips. Kasi, alam niyo po yung time na Aldab, nagsusulat ako ng kwento tungkol sa Aldab sa Facebook group, may Facebook group noon na nagpo-post ka ng mga kwento. So, I was doing that. So, medyo may alam tayo ng konti sa pagsusulat ng kwento. So, ngayon, kung ako ang nag-script, yun dapat, hindi yung nagtatalon, tapos narinig niya, sinabi pa niya sa mga nakapaligid sa kanya. Dapat ang una niyang ginawa is that, syempre, yung nandun yung inaasam-asam niya, nandun yung hindi ka panipaniwala, nagkaroon siya nagkaroon siya ng maling akala, na akala niya, ang mahal ni Chris na ay si Edito, yung pala siya. So, imagine yung wow! So, imagine yun, dapat ang ginawa niya yun is, ang kanyang vision, ang kanyang pinuntahan dapat, ay inuna niya si Chris na bago magtatalon. And then, binuhat niya pataas, and then slowly brought her down, and kissed her on the lips. Hindi yakap. Ano yun? Kapatid? Ano yun? Pinsan mo na ngayon mo lang nakita after how many years? No. Dapat may kiss yun. Kasi nga, di ba? Teleserye lang naman eh. So, that's wrong sa script na yon, no? So, pag-uusapan lang natin yung start ng script. So, kumbaga, para sa akin, yun ang kulang doon. Na dapat yun it would have been, kung ganun ang ginawa sa script, oh my gosh, it would have broken the internet world. Ay nako, sumabog ang YouTube world kung ganun ang ginawa. Kung nagkaroon ng ganon, alam mo, slow motion na tumakbo si Sir Paul kay Chris na, and then binuhat niya ito, and slowly brought her down, and kissed her on the lips. Nako, ang mga siguro may stroke na dyan na mga senior citizen, mapapalundag.
Tsaka yung mga pilay mapapalundag. Oh my God. Anyways, yun ang nakita kong kulang sa part na yon, no? Pero, ang punta naman tayo sa kaseryosohan. Ang tinuturo sa mga first part, last part ng episode 8 to the first part ng episode 9, ito naman ang matutunan natin na kahit pa tayo yung mga senior citizen na, at tayo yung mga nandito na sa mga edad na ganito, middle age na tinatawag, yun pa rin yung pagkakaroon, madalas na I'm guilty sometimes, no? Ako rin guilty ako, yung maling akala, no? Yung, hindi lang ito sa larangan ng relationship, but alam niyo yun, yung madali tayo minsan manghusga. Makikita lang tayo ng konti, nagkakaroon na tayo ng maling akala. Hindi natin yung talagang inaalam pa yung kabuuan. Sabi nga, there are two sides of the coins, no? Flip mo, merong two sides ng barya. So, meron yung ulo, meron yung heads and tail na tinatawag. So, marami pa rin tayo sa atin ang guilty sa pagkakaroon ng maling akala, at yun ang napakahirap na tanggalin na ugali. Para bang human nature na yon. Naturan na rin yun ng tao, at kahit paanong lahi yan, mapaputi, mapaitim, mapa-brown, mapa-yellow, natura na ng tao ang bilis natin na maghusga. Pero marami rin akong mga na-meet na mga tao na hindi sila basta-basta nanghusga, hindi sila basta nagkakaroon ng maling akala na inaalam mo na nilang kwento, gano'n. At again, like I said, I'm guilty of that sometimes, na nagkakaroon ako agad ng maling akala. At marami sa atin ang guilty dyan. So, yun ang kung merong tuturo sa atin ng episode 9 na to, is that sa umpisa pa lang ang pinag-usapan natin. Kasi mahaba yung episode. So, marami kang pwedeng makuha doon. Pero ito lang yung ini-emphasize ko na yun, na dapat na matutunan natin na kahit tayo matanda na is that, or tumatanda tayong paurong kung minsan, pero dapat tanggalin na natin, at isa ako doon, tinuturuan ko rin yung sarili ko, yung pagkakaroon ng maling akala. Bago tayo humusga, is that kumalma muna tayo, alamin muna natin ang totoong sitwasyon. Kagaya yun, sa totoong buhay, nakita lang ni Sir Paul na magkausap si Krishna at si Edito. Ang speculation sa niya is that, or ang conclusion na niya, it's not even a speculation, nag-conclude na siya, kaya nga siya nag-walling, tsaka kaya nga siya nag-inom, di ba? Dahil inakala na niya agad na si Krishna at Edito ay nagkakamubutihan. So, yun, ang pwede nating matutunan sa first few minutes ng episode na to. Yun ang maling akala. And then, on the other hand, kagaya ng sinabi ko sa last na video ko, yung ito. Isipin yun. Ang importante masaya tayo. Sige na nga. Meron pala akong ibibigay sa'yo. Para lalo kang maging masaya. Ano yun? Oh, cute. Cute diba? Cute ba? Saka ikaw. So, sinabi ko na bihira akong manood, or halos hindi ako nanonood ng mga teleseryeng mga Pilipino or mga pelikulang Pilipino kasi again, ulitin ko ha, sa mga magagaling umakting yung mga actress and actors noon, hindi yung overacting. Ngayon kasi pag kahit man nakikita ko lang yung mga patalastas, yung overacting, yung pasigaw, yung sobra, which is in real life, hindi naman kaumaas ng ganon. Kumbaga kung bakit sinosobrahan pagdating na sa
sa pelikula or sa teleserye, hindi ko alam. Kasi ang panoorin nyo ang Hollywood, ang mga pelikula dito sa Amerika na mga magaganda, at kahit pa rin sa mga Korean telenovela, kaya gustong-gusto ng marami ang Korean telenovela, is that natural lang yung flow ng acting. Yung conversation, kung ano talaga yung pag-uusap mo sa isang tao, pagdating doon sa pelikula, sa teleserye, ganun din. At ito kung bakit ako nanonood ng teleserye. Hindi lang dahil sinusuportahan ko ang Pugong Biyahero, kung hindi, I can support them na hindi ko kinakailangan panoorin ng teleserye, you know? At pinapanood ko kasi ganito, most of them, halos lahat sa kanila, ang actingan nila is natural na natural. Ito, yung pinakita ko sa inyo, si Krishna, bilib ako kasi wala siyang experience sa acting, hindi siya nag-acting workshop, yet yung delivery niya ng kanyang mga dialogues, ang delivery niya sa kanyang mga sa kanyang na unwritten script na tinatawag, yung script na hindi nila sinulat, yung pinag-uusapan lang nila. However, natural na yung delivery niya. Para bang totoong buhay. Kaya marami ang mga may mga nagagalit at may mga natutuwa dahil ang delivery kasi ni Krishna totoo, so maraming nag-aakala or maraming umaasa na ito ay totoo. Because the way na dinideliver niya ang kanyang dialogue is napaka galing talaga, yung natural. Kaya ko siya pinapanood. No? Again, hindi lang po dahil sa pagsuporta ko sa Pugong Biyahero, kasi kung ayaw ko, kung na-OOA-han sana ako, kung masyadong overacting, ang gagawin ko lang, play ko lang pagtulog na ako, 'di ba? So, nasusuportahan ko. Nakaka-count pa rin yung views ko. Pero dahil gusto ko yung acting nila, kaya pinapanood ko. Kaya kudos talaga ako sa kay isa lang naman ang overacting doon si Rebecca. Pero yung character niya is kinakailangan niya talagang mag-overacting. So, excuse siya. So, he's fine. Rebecca is good. But all of them, lalo na si Krishna talaga, is napaka-natural ang kanyang delivery to the point na parang totoo lang, parang hindi siya teleserye. Kaya natutuwa ako. Kaya